Okay, magandang hapon mga kaibigan. Ngayong araw na ito, araw po ng Sabado. Muli po tayo magkakapiling ngayong araw na ito at siyempre kami ni Doc Emil, ni Konsehal, ay napakapalad na ngayon sapagkat maya-maya lamang ay ating makakapiling ang isa sa pinakamatikas na miyembro at tagapanguna ng Sangguniang Bayan na Doc Emil. Magandang hapon. Ganon din sa ating mga tagapakinig sa Torrejos, Buenavista at sa lahat ng subscriber ng GR Catby Services. Magandang hapon po sa inyo lahat. 55 Barangay, kumusta po kayo? Nandito po kami, ang ating partner, Konsehal Mar Perilla, no? Kung saan, mamaya po may sorpresa kaming guest sa inyo, no? Ito po ay siyempre, ang napakasipag nating tagapangulo ng ating Sangguniang Bayan. Oo, na busy sa kanyang pag-iikot sa mga barangay upang tulungan ang ating mga kababayan na talagang unang-unang dapat tulungan na partner. Partner, baka makalimutan mo ngayon ang last day ng filing ng barangay election. At kanina ay mukhang nagkakaroon ng medyo gulo-gulo ng konti sapagkat walang pasok ay yung stamp na kailangan nila sa kanilang COC, wala. Alam mo partner, nakita ko nga ito na yung mga last minute kung saan na last minute na nagdesisyon kung na sila itatakbo pala. Oo, malakas manalangin yung mga kapitang wala pang kalaban. Yung kanilang kalaban ay humahabol ngayon. Walang stamp, walang ano. Di mukhang yun ang mapalad. Oo. So, yung documentary stamp, napaka-importante. Yan actually, problema kanina, naririnig ko. Sana paano tayo magpapile na kung wala tayong documentary at stamp. At saka, yun palang kanilang ID picture, dapat pala'y talagang nagpalitrato sila dahil sa yun palang sa cellphone lang ay hindi pwede. Ay, hindi pwede. Talagang yung iba nakatatlong pabalik-balik doon sa kanilang mga requirements sapagkat yung iba ay kinunan lamang ng picture through their own cellphone tapos kanilang print, no? So, ang dami ding mga medyo nakailang beses bumalik-balik for the ay yung nagpapanotaryo. Kasi talagang tinicheck mabuti ng ating mga ay nandyan sa Comelec. Oo, sa Comelec. Siguro, siyempre sinisigurado na lahat ng dokumento at lahat ng mga nakasulat doon ay talagang ay naaayon doon sa requirement. Oo. Kahapon, ang yung 3 days na filing ay mukhang nasa 1,000 na. At 20 yung nag-file sa pagka-barangay captain, kagawad, Sangguniang Kabataan at SK Chairman. So, itong maghapon na ito, hindi natin alam kung ilan yung madadagdag, pero estimatedly siguro mga 1,005 plus yan. Actually, partner, pag tinignan mo nga, kanina napunta tayo doon sa kung saan ay yung ating gym, ang designated area para sila ay mag-file, no? So, ang dami nila. Sabihin ay, sabi nga na ito yung mga last few minutes of the so iba yata medyo nag-antay pa ng 3:59 2:59 bago pa lamang mag-file ng mag-file at yung iba nag-intay pa ng nag-convince. Oo nga no. So medyo mabibigla ka kasi medyo yung mga unexpected na hindi ka kandidato ay partner medyo masusurpresa ka. At ako'y nasurpresa dahil sa last minute ay medyo may humabol pa. May mga humabol, So, ayun. Kaya ngayon pong araw nito, punong-puno po ng mga informasyon, mga balita at mga serbisyo publiko ang aming pong programa. At syempre, siguro, bagamat hindi pa nakapahinga ng husto ang ating bisita, ay isang karangalan para sa atin na ang ating Vice Mayor, na si Vice Mayor Babs Manuel, ay sige, hingin na muna natin ang mainit na pagbati ni Vice. Vice, magandang hapon at isang karangalan para sa amin at sa ating mga taga-subaybay na ikimakapiling ngayong hapon. So, maraming salamat po sa mga napakakasipag kong kasamahan sa Sangguniang Bayan na si Konsehal Mar Perilla at syempre kay Doc Emil Alvarez. At isa pong malaking karangalan sa inyong lingkod na ako po ay maging panauhin dito po sa kanilang programa na Bayan at Kalusugan. At sa lahat po ng mga taga-subaybay,
Dito po sa kanilang programa, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang inyong Vice Mayor, Kuya Babs, ang presiding officer po ng Sangguniang Bayan po ng Santa Cruz, Marinduque. At Vice, ang tanong ng mga kababayan natin nitong nakalipas na Biyernes at buong isang linggo ay ano yung naging mga aktibidades ng Sangguniang Bayan sa panguna ng napakatikas na busy mayor ng ating bayan. Tamang-tama, Konsehal Mar, nung nakaraang Biyernes, kahapon po, tayo po ay nagdaos ng ika-55 na regular session po ng Sangguniang Bayan at ako po ay nagpapasalamat sa lahat po ng miyembro ng Sangguniang Bayan sapagkat katulad po ng dati ay 100% na naman po ang attendance ng Sangguniang Bayan. Bagamat po yung ating dalawang membro na si Konsehal Emil at saka si Konsehal Arman ay sila po ay nasa official business. Kaya po consider na present pa rin sila. Oo, si Doc Emily mukhang galing ng Mindoro. Mindoro po. Okay. Tayo po ay nagpapasalamat sa ating, siyempre sabi ko nga nun, pagdating sa proseso ng mga papeles, siyempre ang unang magbibigay ng permiso sa iyo partner ay siyempre yung permiso ng ating presiding officer. Yes po. At tagapangulo. So importante yun eh. Hindi tayo basta na lang umaalis at tayo pupunta kung saan kung saan na baga talagang kailangan na sa official business tayo. Yes. Lalo na kung usaping ika nga ay pangbayan ito eh. Siyempre kapakinabangan ng bayan, kaya nga tayo nga ay nandun at umaten tayo ng ika-9 na regional yung ika nga ay Agriculture Congress. Pagdating yan sa organic yata, basic. Organic farming. At alam mo naman, Konsehal Emil, Konsehal Mar, pagdating sa mga ganyang bagay, talagang nakasuporta ang inyong Vice Mayor. Pagka may mga invitation na ganyan, at alam ko naman talaga yan ay makakatulong sa atin, makakatulong sa ating mga kababayan, ay go ako dyan. Hindi po humahad lang ang inyong Vice Mayor at ako po ang nag-encourage sa kanila na umattend ng mga ganyang seminar, training at alam ko po yan ay talagang malaki po ang maitulong sa atin. Yan yung sinasabi natin na bukod po sa sesyon, bukod po sa mga committee meeting, ay obligado po kaming mga miyembro ng Sangguniang Bayan sa panguna ni Vice Mayor na yung pong mga invitation ng PCL, ng Councilors League, ng mga national agencies, dapat po namin puntahan yan. Dahil pag hindi po kami pumunta ron, ay kami po'y posibleng mapalo, kami po'y maparusahan ang ibig kong sabihin. Dahil may obligasyon tayo na sundin ang mga national agency sa mga ipinapatawag nilang ganyang klase ng mga seminars pagdating sa national program. Tama. At alam mo, Konsehal Mar, katulad kami ni Konsehal Emil, kami ay mga baguhan lang pagdating sa larangan ng politika. Ang dami naming napupulot pagka kami po ay na-attend ng mga ganyang seminar, mga ganyang convention. So, napakalaking tulong po sa amin yan. Yan yung alam mo, partner, anong tawag dito? May marupa ito. So, may marupa region. Nandiyan ang Composed of 4 provinces yan. Nandiyan ang Palawan, Romblon. So, mapalad tayo sapagkat, alam nyo, very supportive ang governor ng Mindoro. Kung saan nandun ang dalawang mayor actually umattend. At syempre, ito ay, dahil nga ito ay regional congress, ay napakaganda ng So, by the way, tayo ang host province sa susunod na ay 2024. Sa 2024. Yan, At bago natin makalimutan, syempre kasama mo dyan ang ating isa rin sa kasamahan sa Sangguniang Bayan na si Konsehal Armando Palma. Bilang siya po ang chairman ng Agriculture Committee. At tayo naman din ay siyempre miyembro ng Agriculture. Kaya tayo nga ay nabigyan din ng paanyaya. Siguro ang tinatanong ng mga kababayan natin, lalo yung mga farmers natin sa silangan ni Konsehal, pakibalitaan nyo naman kami kung anong organic seminar yan. Actually, pagdating dun sa organic seminar, inatinan ko, kasama ang ating chairman ng agriculture sa ating Santa Cruz. Siyempre nandun din si Assistant Provincial Agriculturist si Ma'am Susan. Si Madam Susan Uy. Siya kasi yung medyo yung ang nag-represent, of course, siyempre pasasalamat din sa Provincial Agriculturist na si Asik Ed De Luna, So siya yung inatasang
pumunta kami kasama ang mga ilang farmers doon, no? Na taga Santa Cruz. Kasama din ay meron tayong 2 representative Ng galing Tagamao? na Tagamao, no? Okay. Alam mo ba, itong Mindoro, pagdating sa agriculture program ko yan mukhang nakakaungos yan sa Marinduque. Sapagkat yung mga bigas natin, may mga bigas kita na dyan galing. At hindi lang bigas, Consel Mar, Mga gulay. nababalita natin sa mga TV, pahayagan na talagang ang Mindoro ay talagang napakayaman pagdating sa agrikultura, no? Mga sibuyas, napakarami po dyan, ano? At ang balita ko nga dyan ay meron pa silang storage plant, ano? Meron na. Ganyan naka-advance. Progressive, progressive. Yung Kailan kaya tayo magiging ganyan na Consel Emil? Palagi ko, ibig sabihin ay dahil tayo ay suportado naman ng ating pamahalaang panlalawigan. Siyempre, with the ikangan nandiyan ng ating Governor Presbyterio Velasco at siyempre nandyan si Congressman Alan Velasco. Siyempre, supported niya pagdating sa ganitong ay... doon sa kanyang sopa, Juan yan isa sa mga priority talaga niya. Tama. Kita man din ay sama-samang umattend ng sopa ng ating minamahal na Governor Presby Velasco, no? At isa sa mga talagang priority niya. Priority. Pinagbibigyan pansin po ng ating mahal na gobernador itong agrikultura. Kaya napakagandang bagay niyang pinuntahan mong yan, partner. Pag titingnan mo, partner, Vice, yung aming inatinan na yun, no? Kala ko nga nakatutok lang sa paghahalaman ay hindi pala. Nandun din yung ipagdating sa pag-alaga ng mga hayop, kung saan nagkaroon ng palitan, tinatawag na best practices, ay may mga nag-present sila ng napakagagandang mga experiences nila, kung saan siguro maibabahagi ko rin dito sa ating mga kababayan pagdating doon sa ay natural na paglalagay ng mga fertilizer. So, actually, pinag-usapan doon yung maging nga sa health ay concern nila. No? Tamang-tama. Dahil bilang ikaw ay isang doktor, talagang swak na swak sa'yo yan, Consel Doc. Anong aming naatinan, bakit ka mo, ay concern nila ang ang health. Concern nila ang health. Dahil sabi nga noon, kailangan gumamit tayo ng mga natural na mga pataba, pesticide, sapagkat siyempre yung mga commercial na mga mga organic na pakain din sa hayop. Yes, tama yun, no? So, napakaganda nito at siyempre, siguro ito na yung medyo ay pag tayo itinanong ng ating mga kababayan at kung saan tayo alam mo naman, Vice, kahit na saan lugar tayo pumupunta, ay maaari tayo makapagbigay ng mga ideya tungkol sa pagbubukid, no? Siyempre, with the support of the municipal agriculture natin at then the provincial, ay napakaganda natin itong ayusin, linangin, sapagkat talagang mukhang papunta po tayo doon sa humihingi sila ng ordinansa at mukhang gagawin siya isa sa mga seal of good governance. Kasama sa no? Nabanggit doon sa mga sa isa sa mga speaker na yung ating ay ordinansa ay kailangan nating tingnan, i-revisit kung saan ay mayroon naman na tayong ordinansa 2017, i-amend or either na gumawa ng bago. Kailangan nating siguro i-revisit ano yung mga i-overhaul. Pwede yun. At madalas naman natin gawin yan na Consel Mar, Consel Emil, ano? Napakaganda ng kaya yan yung kagandahan na ang isang seminar ay kung saan dinadala ay progressive siya pagdating sa ganong program. Kasi sinasabi ng mga ilan na nag-observe na bakit naman yung mga seminars ay napakalalayo. Additional expenses yan on the part of our municipality. Yun po ang yun po ang kagandahan yan dahil yung Mindoro pagdating sa mga organic farming talagang sila successful na sila doon. Actually yung pinuntahan namin na pwedeng dalhin dito sa atin. Vice at saka kasamang Mar. Ito yung nangyari, yung venue ay doon sa Magsaysay, no? Magsaysay, Mindoro. Part ng Occidental. Yes, Occidental. Kung saan ay nandun ang bodega ng
ika nga ay nung ating nung sibuyas. At saka pag makita mo pagdating doon sa mga prutas, pagdating sa mukhang hindi na tayo pahuhuli lalo na ang Mindoro kasi nakita ko yung mayroon na silang mga produced product katulad ng durian. No? Mayroon ng durian sa Mindoro? Hindi lang sa Davao. Nasa Davao yan, ha? Lang, no? So sabi ko, mayroon na din. No? Ang daming rambutan. Ibig sabihin, sa prutas, hindi na rin sila nagpapahuli. Mukhang isa na sila sa mga matuturi na producer, lalo na. Kaya sabi ko dati ay sa Davao lamang ang durian. No? Doon nag-originate yan halos. Pero makita mo nakatambak sa gilid ng mga kalsada kung saan talagang ang daming mga prutas sa Mindoro at saka nandun yung maisa, no. So sana ito yung isa natin sa mga mapalagong ika nga ay pagdating sa paghahalaman. Sana hindi tayo maiwan, hindi tayo maiwan at makaungos pa tayo dapat. Ika nga ay talagang aktibo sa agriculture ng mga nasa kooperatiba, no, kung saan sila ay talagang maraming cooperative dyan, Vice, partner sa Mindoro. Dito sa At saka nababalitaan din natin, hindi lang pati tuna. Dati ang sikat Meron sa na tuna, rin. Jensan, di ba? Ngayon pala ay Mindoro na rin. Meron na rin. Paano yung laot nila dyan? Malawak kasi. Yung kanilang dagat din. Dito sa atin, malawak din. Pero yung isla kasi yung Quezon, Marinduque. Kaya puro tilis at puro tigangin yung laot. medyo malayo-layo lang na kaunti yung lugar na pinuntahan namin kung saan ay Ilang oras nga ni Consel Emil ang Biyahe? travel nyo? Oo, umalis kami dito ay mga around 7 o'clock ng umaga baya yung ating yung ferry Roro. So dumating tayo na Lucena, from Lucena to Batangas City, from the Batangas City going to Calapan. And then kailangan pa namin mag-travel by Ilang oras? mga approximately by land, no, from Calapan going to Magsaysay, no, Occidental. So ibig sabihin ay dumating kami alas 3 na ng madaling araw, no. So Almost 12 hours ang biyahe nyo. ay dahil medyo dahan-dahan siyempre ang takbo dahil gabi na and then pagi tapos na bulubundukin yung lugar na medyo nadaanan pa rin namin kaya medyo maingat ang mga sa pagdadrive sapagkat hindi namin kabisado yung lugar na yung kalsada. Pero worth naman, Consel Emil, ano? Marami tayong pwedeng i-share at marami akong discovery doon na alam nyo ba partner Vice? Sabi kong ganun. Yung siyempre dahil ako'y taga Maniwaya, ay ngayon ko na-discover na ang lusay pala ay isang magandang pataba. Lusay yung nasabit sa mga hélice ng motor? Yung lusay, no? Lusay. Kung saan niniwawalis lang ng mga doon sa tabindagan. Seagrass. Sabi kong ganun, seagrass. Okay, ang dami din yung mga pwede mong gawing fertilizer. Kaya dapat pala talagang hindi masagasaan ng fuel yan. Pero medyo hindi mo naman pwedeng kumuha ng lusay at yan ay itlogan ng mga isda. Ayun nga, isang doon. Kaya parang hindi nila masyadong ina-promote. Yes. Actually, yung seaweeds is also another very good pala as alam mo, sabi ko ganun, ito pala ay napakagandang fertilizer talaga. Pero mas masarap kainin ang seaweeds, ano? Yes. Kahapon lang nga pasawa po tayo ng lato. Diyan po diyan sa kay Kapitan. Diyan Sa po sa Kamandugan, Cardiao. Kamandugan. Talagang napakasarap po. Sausawan man din ng lato, pritong isda. Kahit manlit, pwede mong isawsaw dyan sa lato. Medyo maganda ng industriya ng seaweeds dito sa atin. Sa mga kabuhayan pala ng mga taga-barangay Kamandugan. Nagdadala na kita niyan sa Actually, Metro Manila. Ibang klaseng seaweeds ito. So, iba-iba yung seaweeds. Iba't iba. Iba-iba yung, siyempre, yung purpose. Ito yung natawag na seaweeds extract na sinasabi. Isa sa mga nag-present kasi doon ay nagkaroon ng mga research siya. Yung nagiging medicine, meron. Na po pwedeng, kasi may ratio and proportion no? So, pero sabing ganun, katulad nga ng nabanggit, yung lusay is another, ay pwedeng gawing fertilizer. Yes. Pero, siyempre, sabi nga ganun, ay hindi nila masyadong dahil baka mamaya gamasin naman yung ating mga lusay. Dati dito sa atin, sa Maniwaya, meron napakadami, din. Pero yung meron kasing pinapatutunan. Ngayon, Butilaw, meron. Yung parang ikikitay mo yung yung straw tapos ay
lalagay ka doon ng inaalagaan actually yung seaweeds eh. Oo, naman talaga. So, marami siyang iba-iba yung variety. Yung mga species. Actually, parang may mga native yan eh. Yung maliliit lang, meron namang lato na ang lalaki. Pero iba yung latong sinasabi mo, yun yung kinakain. Yung tinitinda natin sa palengke. Pero Nabibili ito, natin yung sa mga, palengke. Kaya sabi kong ganun, ay iba-iba nga yung variety. Kaya, syempre, baka mamaya, ay ito na ba yung pwede? So, mayroon din kasi pagdating dun sa yung seaweeds na ginagawa ng mga napakasarap na gulaman. At yan, pwede ba, partner, pwede mong dalhin sa Maniwaya, unang-una, yung natutunan mong yan sa Mindoro Yun na nga, Vice. sabi kong ganun, wow, sabi kong ganun, this time kasi dati, yung mga taga Maniwaya, either walisin yan, ipunin, at yung iba talaga to the point na sinusunog. Hindi dapat sunugin. Dati-rati, marami dyan. Kakaykay lamang ibabaon nila. Siyempre, pag humbak ng alon, ay di siyempre mahuhukay din. Ayan. Ayun, nakita ko yung mga talagang, ito yung nabalbal lamang. Yung nadala ng alon. Nadala lamang ng alon, no? Na kung saan yung napitas-pitas na mga lusay, ay pwede sigurong ipunin at tayo ay magkukonsulta doon sa ating mga eksperto kung paano ito ipoprocess. Kasi may proseso. Unang-una pati, may lugar na pinipili yan by sa partner. Kung saan pwede. Kasi sa Maniwaya, may mga lugar na lakasin, parang madadala sila ng agos. Kaya meron ding lugar talagang pwede silang itanim o i-culture doon. Actually, may talagang kinukulture. Iba yun na, kaya nga iba-iba yung variety. Kaya nga sabi nga kung ganun, ay may natawag nga seaweed extract. Sabi ko ganun. Ayun, marami. Mayroon pala. Sabi ko, pero nabanggit nga nung isa sa mga speaker about lusay. So sabi ko, paano ito tutuyo? Ngayon lang natin nalaman yun, ha? Ngayon ko nga na-discover. Sabi ko, ay napaka-productive at napakaganda ng aking attendance doon sa ginawang congress na yun sapagkat dito ay wala nang tapon yung lusay. Maraming pakinabang din sa seminar by. So, kaya pag kukuha ng travel order yung konsyal mo, pero makakagad. Ayaw naman. Approve without thinking. Siyempre, sinisigurado natin na pag tayo ay umattend nito, ay makakaroon tayo ng tinatawag na mag-e-echo tayo sa ating mga kasamahan. Lalo na, ito, napakagandang pagkakataon kung saan ay maiparating natin sa ating mga kababayan ang ating nga ay pag-attend, yung attendance. Kaya investment na rin ng munisipyo na yung kanyang mga empleyado, mga opisyal ay hayaan na mag-aaral sa ibang lugar para kung anong meron doon na pwedeng dalhin sa atin Vice, edi yun ang ating pakinabang. Tama, Consalmar. And speaking of seminar and convention, ang inyong lingkod naman po ay may naka-schedule next week. Next week. Oo. Ang inyong lingkod po ay pupunta ng Davao City. Ano po? Yan po ay September 5 to 7. At magkakaroon po ng conference ang Vice Mayor League of the Philippines. Lahat po ng Vice Mayor dito sa buong Pilipinas ay kami nga po ay magkakaroon na naman convention para naman sa isang pag-aaral. Oo, at talagang kailangan niya ng Vice Mayor, kailangan ng sanggunian, kailangan din ng mayor yan, at ng lahat ng mga elected officials. So, kasi ito na yung mga, sabi ko nga gano'n, umpisahan ko na, no? Kasi parang may requirement na yata tayo. Isa sa mga requirement natin, partner, Vice, ay kailangan nating ay magbigay ng feedback from the seminar na ating inattendan. Tama. Ito yung magandang pagkakataon natin na kung saan kabaya, katulad nito, napapanood tayo at napapakinggan, ay kailangan nating magbigay ng ng report sa ating ng information sa kanila. Na kung saan, ibig sabihin, ano bang natutunan natin? Ano ba ang ating nakuha na kung saan tayo ay pinadala o dinala tayo sa ibang lugar at naimbitahan tayo. So, kailangan nating magbigay ng output. So, kailangan at bukod sa ganito mga platforms, pwede rin nating disseminate yan through district meeting, assembly ng mga barangay vice, at iba pang mga venue na marami kitang mga kababayang nakikinig. Kaya kung may mga pagkakataon ba, for example, tayo may mga halimbawa, isama natin sa TDC sa 2021, pag nagsalita kita doon, pwede na natin pwede tayo mag-feedback. Sinatawag na mag-i-echo tayo doon sa ating mga kababayan, mga kabarangay. At siyempre para naman sa ganun, ay talagang kung saan baga hindi lamang tayo nandoon just for attendance, pero nagbitbit tayo ng ating mga ay dagdag kaalaman. Tama. Tsaka para hindi na masabi ng ilan nating mga kababayan na sayang lang ang perang ginagastos sa pag-attend ng mga seminar. Oo. Pero dapat malaman ng mga kababayan natin na ang DILG napakahigpit dyan. Pag nandun kita sa isang seminar na tulad yan,
after ng registration mo, hindi ka po pwedeng maglakwatsa. Hindi tulad ng mga nauna na kaya pupunta lang halimbawa ng Davao, pupunta ng Cebu, ay may derby. Hindi na pwede ngayon. At saka may kita sila ngayon pag bigay nila ng certificate of attendance, ano? Certificate of appearance ay talagang last day nila binibigay. Yes. At chine-check nila yung attendance yung attendance mo. Yes. Kapag hindi ka nakakompleto, yung iyong registration, kahit ibinayad mo, pagbabayarin ka, ibabalik po yung registration fee, yung transportation fee, at lahat po ng mga ipinabaong Pagdating sa LPG, sa Regasco kami. Pag negosyo at pang family, Regasco na wag mag-atubili. Regasco, ang gasto. Solid Regasco kahit saan, sa bahay, resto o fishbowlan. Tatak Regasco ang gasto, kababayan manigurado. Regasco, ang gasto. Regasco, ang gasto. Love ko, Regasco. Regasco, ang gasto. Mga mami, gamit ba sa bayang hanap mo? Dito na tayo! Airisha General Merchandise. Hanap mo ba yung telebisyon, washing machine, mga gamit sa kusina, furnitures, at iba pang mga gamit sa iyong bahay? Huwag ka nang lumayo pa at pumunta na sa pinakamalapit na branch ng Airisha sa inyong lugar. Kung hindi swak ang budget, maaari ring installments mga piling items na mabilis pang ma-approve. Airisha General Merchandise. Alam nyo ba na may madaling paraan para masigurado mo na laging safe ang Regasco LPG mo? Kung di pa, watch this Regasco #SafeTips video namin for today. Regasco, ang gasto. Regasco, ang gasto. Regasco, ang gasto. Nakakaya at natuto na. Nagkakaisa-kaya, di na matutumba. Yang malakas ang Pinas, kasi walang iwanan. Tuloy-tuloy na ang saya, buong pamilya magpa-booster na. Siguraduhin updated ang inyong proteksyon. Magpa-booster na! Isang mensahe mula sa DOH.
Sangguniang Bayan, ay tayo po ay may kaunting pakulo, ano, Consel Emil, ano? Oo. Vice, sige. Anong tawag dito? Laging inaantay ng ating mga kabarangay. Oo, may segmento po kami doon na kung saan po ay kami ay may kaunting pakulo na kung saan isang lucky texter po ang nananalo ng Isang sakong bigas. No, isang timbang grocery Isang at 500 pesos na pamasahe. Basta nakatutok lang sila doon sa ating programa ay ang inatanong naman natin ay kung ano yung na-discuss ng nakaraang program. Alam mo, At kung saan po nakatira itong lucky texter na to ay napili po kami ng Isang, indigent family. Counterpart. Oo, sa pamamagitan po ni Kapitan or kung sino man pong opisyalis ng barangay. Oo. Ay binibigyan naman po natin ng tag-isang sakong bigas at isang timbang grocery din po. Oh, ganun ka elegante. Oo, yung partner. alam mo, partner, ano yun, sana baga sa ito yung sabi nga, tuloy-tuloy na servisyo. At yan ay pribilehiyo ng ating mga kababayan sa kagandahan ito ay, loob ng ating Vice Mayor. Ika nga ay talagang bukal sa puso. Ito ay Minsan man din naman ay kayo ay nakakasama ko sa Oo. pagbibigay ng ayuda at natutuwa sa atin ng kababayan. Oo. Sabi nila, sabi nila, madalas na sabi sa atin, sila ay natutuwa kahit hindi ma-eleksyon, araw ng kampanyahan, tayo ay lagi. Oh, yan. Kung kayo po ay nanonood sa amin ngayon, nakitang-kita si Vice Mayor sa screen. Oo. Mukhang nagalukad, Vice, yung nadaanan mong yan. Oo, sa District 2. Sa district ni partner. actually, yan ay ika nga ay pangarap ng ating district mga District Kapitanes. Oo. Yun. Ano doon. Sabihin na hindi tayo napako, kundi binigyan natin ng ika nga ay katuparan yung kanilang kahilingan. Mula sa dilim na pangarap naging liwanag ng katuparan. Kaya sabi ko ng ganun, tiyakin natin at sisiguraduhin natin na ito ay hindi lang natin sinabi. Manapa, ito talaga namang ikang ay tinupad natin bagamat tayo ay nasa ibang distrito na naka-assign. Yun. Oo, at liwanagin natin na hindi po galing sa munisipyo yung ibinili niyan. Kundi yan po. Ito po ay siyempre sa pangungunan ng ating butihing Vice, ito po ay sa mga personal na ika nga ay pinagtulong-tulungan po namin yan. Hindi po ito galing sa pondo ng bayan o sa pondo ng munisipyo. Ito po ay aming personal at kami natutuwa na dahil sa pamamagitan nito, ito po ay makakatulong sa ating ika nga ay mga kapitanes na kung saan naka-assign dito sa District 2. At siyempre, ay ilang barangay ang distrito. Nandiyan ang barangay na po. Si Kapitan Peña. Ng Masagisi. Siyempre ang Pangulo. Siya ang Pangulo ng District President. At siyempre nandiyan din si Kapitan Kulot na kung saan ito ang Taytay. Vice President ng Taytay. No? Pero kasama natin Revilla, si no? Kapitana Emmy ng barangay. Ng Napo. Kapitan JR ng barangay. Pulumparang. Yung barangay Conselman. Yes, Vice. Medyo hindi nakarating ang ating ibang kapitanis pero siyempre sila ay kasama dyan. Si Kapitan Bernard, no? Pastoran ng Tambangan. Siyempre, nandyan si Kapitan Linga. Sa Hulo, kasama yan. Kapitana Rosalie. Hindi lang naka-attend kanina dahil mukhang nag-apply pa lang siya ng COC. Sino pa ba? Baka mamaya may nakalimutan tayo. Hindi natin Kompleto na. Hagimit, nandun naman nabanggit mo na, Vice. Nabanggit na. Maganda na ang ngiti kanina ni Kapitan Peña, Vice, nung matanggap niya yung partner. Itong pinagtulong-tulungan natin na mixer. Ay napakalaking bagay niyan, Vice, partner. Unang-una, sa dami ng project ngayon, wala nang mahiram ng mga mixer yung mga barangay na yan. Oo. At ito ay magiging income generating ng District 2. Kung sakalit. Pero yan ay designated, yan ay kanilang ika-nga ni-request. Nasa sa kanilang mga kamay na kung paano nila imamaneho yung ating kanilang renta. Ay kapag magre-renta ka niyan, partner, Vice, yun yata 1,000 isang araw ngayon. Siyempre, yan yun ang isa sa mga proyektong kanilang during the time of yung ika nga nung unang
buwan na sila ay aking nakasama, ay yan po yun, no? So, Kaya talagang yan po ang pangarap na matagal-tagal na ng District 2. Kung natatandaan natin mga dalawang eleksyon na raw yan hinihingi na nila pero ngayon lang natupad, Vice. Sa pangunguna mo at ng iyong mga kasamahan na tulad namin. Wow. At syempre, dalawang proyekto actually ang napag-usapan namin. Doon sa district meeting. Sa district, kung saan nasa proseso, in progress, yung isa sa mga proyektong kung saan ay gusto nilang magkaroon ng Baksakan Center. Oo, diyan sa District 2. Diyan sa barangay, dito sa District 2. Either nasa Napuyan o kaya dito sa Taytay. Actually, yung isa sa mga na-identify ay barangay Napo. Napo. So, Sentro yan. Siyempre, gumugulong na yung proseso ng papeles. Medyo malaki-laki ring halaga. No? Siyempre, kailangan magkaroon ng lupa. Hindi ko na siguro babanggitin at baka mamaya maudlot pa. Pero mukhang positibo na magkaroon ng pondo. Okay, so yun. Nagkakahalaga ng parang approximately ay mga 500,000. No, 5 5 million. million. 5 million. Barya lang pala yung sinasabi ko. Sabi ko, sa ipagdasal at sana so medyo meron na tayong ginawang resolution doon at yun ay sana ay magtuloy-tuloy at nang magkaroon ng katuparan yung pangarap nila na isa sa mga dati alam mo ang barangay na po, yun ay talagang baksakan yung barangay. Yung Tianggi nandyan yung Tianggihan dyan dati. Tianggihan na kung saan yung mga produkto na galing sa bulubunduking lugar ay doon nagdadala ng mga ay mga produkto katulad ng mga saging, yung San Fernando, Gabi. Isda. Yung mga isda, napalitan lang ng kamote. Tama ka. So, yun, no? At siguro, Consel Mar, Consel Emil, bago tayo matapos sa ating programa, ay i-announce natin itong TDC na gaganapin sa District 9, ano? Yes, Vice. At sa lahat po ng mga taga-District 9, sa mga taga-Barangay Kamandugan, Ipil, Butilaw, San Isidro, Punong, Lamesa, ano po? Yes, Magkakaroon po tayo ng theoretical driving course dyan po sa Barangay Lamesa, covered court, ano? September 20 to 21. Okay. At pang-anim na yan, Vice, na set. Binilang namin kahapon ni Consel Emil, pang-walo na. Pang-walo na? Oo. Actually, ito po yung naudlot na dapat ay maganap nung katapusan ng August. Pero dahil sa may mga ika nga ay dapat ayusin mga papeles, ay ito na po yung ika nga ay date na kung saan na-move lamang, nagkaroon lamang ng movement. At baka marami po ang nagtatanong, ano ba itong TDC na ito? Ito po yung theoretical driving course na programa po ng ating mahal na Pangulong BBM. Yes. At ito po ay libre laang. Isa po sa mga requirement ito para po kayo ay makakuha ng student permit. Then eventually ay driver's license. Ano po. Okay. So tayo po ay nagpapasalamat sa ating mahal na Pangulong BBM. Pero joke nga ng karamihan, magkaroon dito sa Santa Cruz, Marinduque, anong ibig sabihin ng BBM? Oo. Punong bayan. Hindi. Alam mo, siguro magtataka sila, bakit, ano nga ba itong theoretical? Alam niyo po mga kababayan, partner, napaka-importante nitong theoretical driving course na ito. Bakit? Ito po ay talagang requirement ng mga yung mga nagmumotor. Napakadami po nating motor ditong gumagala-gala, pero sila po ay walang lisensya. Ito na po yung pagkakataon nila na magkaroon ng lisensya kung saan bibigyan kayo ng ay ng lecture na galing. Siyempre, ang napakasisipag nating mga makalimutan natin ang taga LTO at siyempre sa pangunguna po na Sir Leonard Gabuna. Siyempre po in coordination with Mr. Kyuge. Ng ACS, yung Seventh-day Adventist Community. Yung Seventh-day Adventist. Ng TESDA ni Mr. Sila. Ni na TESDA, ni na Sir Joey. Pero siyempre, dahil nga bakit nga ba
ang nangunguna at ang namumuno nito at nakako-collaborate naman sa atin. Siyempre, dahil ang ating butihing vice ang siyang may hawak ng LTFRB, no? Kaya Yan pinangunahan ay niya kaya at saka yung pag-aabyad inisyatibo ng Vice Mayor natin at ng ating hanay na abyaril, dalihin sa kanila. Isa ito sa ating mga programa. At alam ko naman na talagang napakalaking benepisyo nito sa ating mga kababayan na gustong kumuha ng driver's license. At nakakapagtaka nga ni Consul Emil, pagkakit ay nag-conduct ng TDC, lahat ng mga aspirant nakamotor na. Nakamotor na. Na walang lisensya. Ay, wala pang lisensya. So, at talaga po kami ay tinututukan namin ito at Consul Mar, Consul Emil, para ma-encourage din natin ito ang ating mga kababayan na kumuha ng lisensya. Kami po ay nagaparapol pa ng helmet. Yan po ay galing din sa aming sariling bulsa. Yung helmet. Yan po ay mga personal naming inisyatibo para sa ganun ay mas lalo pa tayong ganahan yung mga kababayan natin. Para may souvenir pati. Ibig sabihin ay baka naman magtataka, bakit ba sila ang lagi naka-front pagdating sa nandiyan si ayan naman ay alam nyo po pagdating sa kaligtasan, syempre ang ating chairman ng Peace and Order ay nandyan si Consul Mar. Nasa akin po yun. Bakit po naman ang inyong lingkod ay nandun? Dahil pag pinag-usapan pong pangkaligtasan, health, ay syempre po kasama yan. Magkakasama po yan. No? So, syempre, wag natin din kakalimutan ating kasamahan na si Konsehal Reynoso, no? Siyang chairman ng Transportation Committee. Dahil chairman ng Transportation. Kung kanya nga po, hindi po, wag po kayo magtaka bakit tayo ang sama-sama po kami. Sama-sama po kami. Siyempre, nandiyan po ang ating Konsehal Isagani Revilla na talagang namang ay pagdating sa pagsuporta sa mga programa ay nandiyan siya lagi. Number one din. Banggitin na rin natin na Consul Emil, ano ba yung requirement para ikaw ay maka-attend nitong TDC. Ang unang-una po, siyempre, dapat po kayo ay merong Xerox copy ng inyong birth certificate at isang ID lang po na issue po ng gobyerno. Yung ay kung saan marirecognize yan na ikaw ay ayun yung birth date na kung saan ikaw ay pinanganak. No? Ibig sabihin, ito ay dapat ay government issued ID. So, may recognition. At kailangan din ng 2 peraso na 1x1 ID. Na white yung background. Ayun, white. Okay. Okay. So, pagdating doon sa ID, ano nga ba yung hindi pwedeng kinuha na lamang ng cellphone? Okay. Camera. Kailangan po yung magpa-picture talaga sa isang studio. Yun na yun. At pagka naman po yung mga kababaihan na may asawa na gustong kumuha po ng TDC, ay kailangan po magdala ng marriage contract. At alam mo kung magkano lang ang babayaran ng ating mga aspirant? 50 pesos lang. Ay, doon po yun sa registration. Alam niyo po, dahil dinadala natin sa mga kabarangay natin, sa mga kababayan natin yung TDC na to, no? Kung kayo po ay kukuha talaga ng lisensya, ay kailangan niyo po talagang kayo ay pumunta pa ng buwak. Ay pamasahin nila yun. Yun ang problema doon. Saka ito po ay dalang araw. At saka dala na natin yung medical team, yung ang tawag dito. Hindi ba? Kung naman ikaw ay nang-attend na ng TDC, so ang next step is kukuha ka na ng student permit. So, mayroon din doon na, di ba, may mga previous statistic tayo na nagsagawa na tayo ng TDC. Kung ikaw po ay nakapasa na sa TDC, ikaw po ay may certificate na, pwede na po kayong kumuha ng student permit. Kailangan lang po ay pero PDC muna, Vice. May PDC muna yung practical driving course. Hindi mo na. Mukhang susunod yun, practical driving course pagka ikaw ay may TDC ka na. So ang kailangan lang po ng kukuha ng student permit ay yung TDC certificate niya. Ayun. At saka po yung registration fee na 250 at 500 pesos na medical. Ayun. So, para sa kaalaman ng lahat, ay, kung ito po ay talagang magbabayad kayo ng theoretical driving course na ito po ay nagkakahalaga ng halos 2,500 yata. To 4,000. Okay. So, tingnan po ninyo at your doorstep, at your doon sa barangay, dinala na lahat doon, kompleto. Ibig sabihin, mayroon na po dyan na po yung lecture. And pagkatapos po yung pumasa, pwede na kayo magproseso ng mga papeles. At nandiyan na rin po ay may kasama na rin medical
doktor kung saan yung po yung magbibigay ng sertipiko Yes na po. kayo ay medically ay fit for the to drive. Yun yun, Kaya no? po, nagpapasalamat din tayo kay Doc Ancheta, no? Oo, ang tiyaga, no? So, kaibigan po natin si Doc Ancheta na nung last TDC po namin sa Barangay Morales, inabot po sila ng alas 12 ng gabi. Talaga Po, po. para po ma-accommodate lang, para po lang po matapos lahat yung mga kumuha po ng itong aning theoretical driving course. Guys, Ayun. bago ko makalimutan, partner, Okay. Mar, no? Mhm. Yung iba kasi ay medyo nag-last minute ng registration. Ako ay ina-advise ko sana na mas maaga silang dumating para sa ganun on time at hindi rin abutin ng 10 oras ng alas 12 ng Tama, gabi yung Consel program. Emil. Kailangan natin- Yung sa mga gusto pong kumuha, yan po ay dapat before 8 o'clock ay nandun na po kayo. 2 araw po yan. Hindi po pwedeng isang araw lang yan, ha? Pagka po kayo ay isang araw lang umattend, panigurado po hindi po kayo magkakaroon. Masasayang lang Masasayang. yung isang araw. Dapat po ay kayo talaga ay maglaan po ng 2 araw. At saka, medyo idadagdag ko na, Vice, partner, yung mga a-attend ay hindi lamang po ito nakadesenyo doon sa distritong kung saan ay doon gaganapin. Yes. Maari oo. po ito ay may mga dumating galing sa iba-ibang barangay pa na kung saan ay matagal na rin nag-aabang. Kung kanya nga, mas maganda po Sa gagawin to, no? ay Pumunta. baka mamaya ay may pumunta rin po. Kaya nga, interesado pong pumunta ay kayo po ay medyo aga-agahanan po ninyo kung kayo igaling sa ibang lugar ay medyo mas maaga po, mas maganda. Yun po, no? Oo. At ang kinakailangan nilang makinig dahil merong exam. Yan ang pauna natin, Vice. Dahil meron din pong mga hindi inaswerteng makapasa. Oo. Pero nakakatuwa naman sa Barangay Morales, halos 100% nakapasa kasi ang LTO officials naman po pagka ikaw Oo. ay hindi pumasa, susuli. Nagka-tutor kaya naka 100% pass yung mga taga. Oo. They wanted to make sure na talagang naiintindihan ng mga umaten. Bakit kamo? Ito tungkol sa rulings ng mga traffic rules. No? Siguro magsasabi ang ating mga kabayan, bakit ba kailangan pang maganyan? Eh wala naman dito mga stoplight, wala naman dito mga kung ganitong klase ng disenyo pagdating sa mga kasada. Alalahanin po natin, hindi natin maaring kayo mapunta po sa iba-ibang lugar, lalo na sa Metro Manila, na kung saan talagang kailangang i-observe yung mga traffic rules and regulation. Otherwise, pwede silang medyo magkaroon ng violation. Napakaswerte nga ng mga kumukuha ngayon ng mga driver's license. Ano? Nung kapanahon na natin, maipento ko lang sa inyo, Consel Mar, Consel Emil, ang inyong lingkod po ay nagkalisensya na noong taong 1991. Wow. Ako Matagal-tagal din. 1991, ako po ay nagkaroon na po ng professional driver's license. Pero sa Maynila mo nakuha yan, Vice? Alam mo, ang nangyari din sa akin na Consel Mar, Consel Emil, Oo. basta ikaw ay nakapasa dun sa exam na wala nang lecture. Bahala ka kung alam mo yung exam. Oo. At ikaw ay may pambayad sa kanilang registration, magkakaroon ka ng driver's license. Hindi ka tulad yun na talagang May proseso. ang mga gustong kumuha ng lisensya. So, dito kasi ay makikita mo yung sinisigurado na ito yung natawag na talagang you drive safety. Ibig sabihin na nandito yung kaligtasan talaga, sinisigurado ng LTO na yung hindi ka lang basta marunong magpatakbo, hindi ka lang basta magsusi. At siyempre, pagdating sa legal na usapin ay napaka-importante. Oo. Alam mo, Consel Emil, Consel Mar, pagdating ng TDC sa September 20 to 21, may gusto ko akong isuggest kay Sir Leonard Gabuna na baka pwedeng idagdag dito sa TDC yung anger management. Yung katulad ng mga nangyayari, yung viral ngayon, diba, yung mga road rage. Dapat may isa pang resource Oo, speaker. kita mo yung napaka-viral ngayon na si anong pangalan? Gonzales. Yung isang retired police. Kanya ngayon, Consel Mar, Consel Emil, ipapatawag na siya ngayon ng Senado. Ayun. Ganon siya kasikat ngayon. Natanggalan na siya, kumbaga ay natanggalan siya ng mga lisensya sa sa pag-drive. Sa baril, pati sa pag-drive. 90 days suspension ang pinataw sa kanya ng LTO. Tapos ngayon pinapatawag pa siya ni Senator Bato.
Oo, kasi dating medyo- hepe. Kasi, siyempre, tama ka. Kasi sabihin ay dapat ikaw ay pag nagda-drive, siyempre Kalmado ino-observe mo, pagkatapos siyempre hindi mo rin naman mga unexpected, yung sabihin ay insidente na kung saan ay siyempre ma-encounter mo in anywhere, kung kahit na saan lugar, ay siyempre dapat ay maging mahinahon. Nalaman tuloy na madami siyang kaso pala itong si Gonzales. Lungkat. Oo. Ganun. At alam mo, Consal Mar, Consal Emil, ako yung pagka Pati yung hepe, damay. Oo, yung QCPD chief, ano? Nag-resign na rin. Voluntary resignation, no? At alam mo po sa mga kasama, sa mga kapwa natin driver, dapat po pairali natin ang disiplina. Ako po ngayon ay pagka ako'y nag-drive, ako talagang kahit may nag-cut sa akin or may na-overtake ng alanganin, may biglang nasulpot, ako po ay kalmado na lang ngayon. Oo. Isip ko, wala namang mangyayari. Kamuntikan kita sa Buyabod nung isang araw eh, di ba? Kaya relax na relax yung Vice Mayor eh, kahit sasalubungin siya ng tricycle. Papunta ng Bolo, ano? Malapit kay Sir Dave na bahay yun eh, no? Yung pagsalungan dyan. Ano lang, banayad lang yung takbo namin, mahina lang. Yung isang tricycle, biglang umovertake sa isang tricycle ay hindi pa nakatingin sa amin. Oo. Kaya kung hindi ka tumigil sa pulke, sa pulisya. I-reiterate, partner, Vice, na kung saan ay isama ito sa mga medyo sa mga discussions, medyo mabanggit. Siyempre, tayo na rin ang magsabi kapag nag-opening. Siguro, yun ay isa natin. Kasi actual experience pati natin. Actual experience. So, yun, no? Napakalaking bagay na sila ay mapaalalahanan na kung saan ay yung, lalo na yung mga, halimbawa, for example, nakikita ko, yung mga tricycle, bakit nasa gitna? No? Lalo na kung mga fast lane, dapat sila ay nandun sa gilid. Yung mga nagmumotor, nandun sa gitna. Tapos ay nandun sila ay parang kaya nga napaka-importante nitong theoretical frame yung ito driving license ito course na ito sapagkat dito ay mabibigyan ng pagkakataon sila na ganito pala. Hindi ka pala basta magpapaharurot lang, basta ka didiko, basta ka hihinto, kailangan mo mag-hazard pag ikaw ay huminto sa isang lugar sapagkat matututunan nila yung the theories. Kasi nauna na silang matutong mag-drive. Yung tamang disiplina. Yes, tama ka, partner. Yung pasensya. Number one yung pasensya. At syempre, number one doon, ayaw natin silang madisgrasya. Kung kanya nga, tingnan mo, kung wala silang lisensya at nagkaroon ng mga checkpoint, ano nangyayari? Doble-dobling kaso. Doble-dobling kaso. Pangalawa doon, penalty. Alam mo, yung papasok sila, hindi talaga sila makadiretso sapagkat may nag-aabang na ay authority. So, hindi sila, malate sila sa kanilang pagpasok kasi babalik sila kung saan sila hindi makadaan. Tama. Speaking of checkpoint, tayo po ay nagpapasalamat din sa ating hepe ng ating kapulisan na si Police Major Alvin Cordero, sa mga kasama niya sa kapulisan, lalong-lalo na kay Kuya Dennis Marquez, na talagang inapag-iting nila yung pag-checkpoint dito po sa ating bayan po ng Santa Cruz. Okay. Mukhang malapit-lapit na tayong magpaalam din ba sa partner. Pero sandali lang, pwedeng commercial muna yata. And then, balik tayo. Okay. Babalik kami. Pagdating sa LPG, sa Regasco kami. Pag negosyo at pang family, Regasco na wag mag-atubili. Regasco, ang gasto. Solid Regasco kahit saan. Sa bahay, resto o fishbowlan. Tatak Regasco ang gasto. Kababayan manigurado. Regasco, ang gasto. Regasco, ang gasto. Love ko, Regasco. Regasco, Regasco, ang gasto. Nakakaya at natuto na. Nakakaisa kaya hindi na matuto pa. Kanyang kalakas ang Pinas kasi walang iwanan. Tuloy-tuloy na
laging updated ang inyong proteksyon. Magpa-booster na! Pinasakas sa Healthy Pilipinas. Isang mensahe mula sa DOH. Alam nyo ba na may madaling paraan para masigurado mo na laging safe ang Regasco LPG mo? Kung di pa, watch this Regasco #SafeTips video namin for today. Regasco, 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 ang Gasco. Regasco, 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 ang Gasco. Regasco, 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 ang Gasco. Regasco, Gasco, oh, oh. Regasco, ang Gasco. Mga kabarkada, pagiging updated sa mga pangyayari sa puso ng Pilipinas. Napapanood ang Marinduque ngayon sa GRCAT V Channel 6. Maaari rin kaming sundaan sa aming social media platform na facebook.com/Marinduque ngayon at mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel na youtube.com/Marinduque ngayon. Patuloy po tayo sa serbisyo publiko para sa Marinduqueño. Okay mga kaibigan, ako oras po natin, Manager Boy Red ng CATB. Ang oras natin ay 5:35 ng hapon. At syempre, naku, bye sa partner. 114 days na lang at Pasko na pala. Nangangamoy na ang... Oo, naglalabas na si Jose Marie Chan sa mga TV. Kaya ibig sabihin, Bershal Emil, ikaw yung unang nagpadala sa akin yan kahapon, September 1, ano? Oo. Pinalaala ko sa'yo na may ber na ang buwan. So, ibig sabihin na inalalapit Kaya namigay na si Vice ng company, solar, di ba? Oo. Hindi, May solar. actually, lagi naman na po nagre-request sa mga nangangailangan po ng solar. Ano? Kaya nga po ay may nag-text din sa hotline po ng Marinduque ngayon. Ano? Ang ating pong kabarangay na si Sir Ariel Pibidal po ng Barangay Banugbog. Ano? At ang sabi po niya ay, hello po, Kuya Vice and Konsehal Emil, Konsehal Mar, at nagpasalamat po sa atin at tayo po ay binigyan po natin siya ng 2 solar. O na kailangan daw po dyan sa Barangay Banugbog. Nagkaroon ng liwanag yung kanilang tuloy-tuloy paligid. na. Sabi ko nga, at paulit-ulit, tuloy-tuloy na serbisyo. Wala pong putol yan. No? Walang pagod. Walang pinipili, oh. Araw at gabi, basta serbisyo, tuloy. Yan ang sinasabi ko nga na yun yung mga binitawan natin na sa pagkakataong ito ay hindi po ika nga ay nagtatago ang mga nanalo sapagkat nakalastar po anytime, anywhere. Oo, kung tigil yung kanila, basta tuloy yung kay Vice. Oo, at yan naman po ay ramdam natin pagka po nga ni kita ay nag-aikot-ikot sa mga barangay. No? Talaga pong natutuwa yung mga barangay officials. At syempre po, unang-unang natutuwa yung mga benepisyaryo ng ating mga nabibigyan, mga kapitbahay, kamag-anak. Ano? Katulad nga nung isang araw nung tayo ay nasa Butilaw, ay talagang tuwang-tuwa yung isang sitio doon. Sitio Tuog, ang isa sa mga sitio na napunta ko sa video. Butilaw. Oo. Talagang tuwang-tuwa sila sa akin ako ay nakita at talagang ang sabi nga ni ay mabuti pa si Vice Mayor kahit hindi eleksyon ay nakikita namin. Ayun naman talaga ang dapat. Ibig sabihin ay yun yung sinasabi ko at pinipilit ko nga na sinisigurado ko na sa mga susunod na magkaroon ng ika nga ay hindi na tayo makukomentaryo na hindi tayo nakikita. Sabi ko nga baka masabihin na nakakautan ang aming mga mukha sapagkat hindi tayo nagtatago. At sa kita man din Konsehal Emily magkasama sa radyo kahapon at ang nanalo kahapon ay taga Hulo. Kaya po sa mga barangay Hulo. Hulo. Oo. Ay abangan niyo po kami diyan sa Webes. Baka gusto niyo sumama Konsehal Emil, Konsehal Mar para tayo magbibigay ng ayuda diyan. Si Kapitana Rosalie meron ng prepare doon ako kaya kinakailangan sumama kita partner. Ayun. Sabi ko nga sa iyo, ako'y napunta doon sa Ulo ay siguradong tatawid tayo ng ilog. Oo. May magandang diyan lango yan, Vice, hindi lang nakikita. Mukhang nababanggit ni Kapitana Rosalie yan. May magandang
parang swimming pool yan, parang Kawa-Kawa Falls, parang gano'n. Siguro kailangan natin mapasyalan, no? Kasi tourism Medyo committee siya. natin Tama. siguro para sa Bilang ganun. ikaw ay committee chairman ng tourism. Siguro pwede nating mapasyalan at na makita natin. Pagpunta natin doon at kasama kami, Vice, tuloy natin. Tuloyin na natin. Magdala tayo ng pan-swimming. At si Kapitana magsusuot din ng pang-swimming. Siguro. Siyempre, sabihin na yun. Ito yung mga magandang pagkakataon din natin mag-take an advantage na tayo na mabisita natin yung mga lugar na kung saan ay possible na puntahan din ng ating mga ay lokal na mga turista, no? Katulad nga nung kami nagpunta sa Butilaw, pagka ikaw ay nandun sa area ni Paring Max, Rogelio. makikita mo ang ganda ng Hakupan Island at yung mga ibang isla. Yung mga mangroves doon. Napakaganda ng view. Oo. At pwedeng i-develop as tourism destination talaga. Yung Hakupan, yung sa bagay talagang tourism. Actually, alam mo, partner, Vice, sabi ko ang ganun, siguro, a matter of ay yung scheduling program. Ang dami nating mga tourist spot na kung saan hindi natin kailangan siguro gumastos ng napakalaking manapay. Siguro ang isa sa aking nakikita dyan, rehabilitation lang, no? Yun yung hindi natin kailangan magpagawa ng mga struktura para doon sa ay proyekto ng tourism, but instead ang tinitingnan ko diyan, tingnan natin yung mga lugar na pwedeng yung ay sinasabi nga natin ay pwedeng maayos, i-rehab, tingnan at nang siya ay ating mai-offer sa mga local tourist natin. Na doon muna tayo magsimula. Sa hindi ka mahalan, abot kayang ng ating budget. Yun ang ating isang tinitingnan. Kasi pag nagiging commercialized na ng yung mga tourist destination natin, ay ilan-ilan lang din halos yung So ano pa ba ang pupuntahan? Siyempre, basically, pag pumunta ka sa katulad ng ating very peaceful province na ito, siyempre tinitingnan nila ano yung po pwedeng puntahan. Siyempre, hindi maaaring silang interesado sa mga strukturang kung saan ay nakarating na rin sila. Kasi marami niya sa gusto nilang Boracay. tingnan yung mga natural environment. Yung environment. Kaya kung gusto nilang pumunta ng Marinduque, sabi ko nga ganun, Vice, pag pinag-usapan ay yung mga gustong pumunta ng Marinduque, bumisita ng Marinduque, ang lagi ko nga sinasabi doon, kung gusto ninyo nung bibinging katahimikan, ay pumunta kayo sa Marinduque. Bakit? Tama. Ay kasi sa pagpatak ng alas 6, alas 7, ay siyempre, yanon tahimik na natin. Tulog nga mga tao. Ang mga tao ay tahimik na. Mga kuliglig na lamang ang maririnig nila. Makapaglakad ka kahit na saan lugar na hindi mo kailangan ng ay security, bodyguard. At yun ang kailangan ma-experience nila sa atin. At base sa ulit ng ating kapulisan, napakababa po ng crime rate dito sa atin. Yun nga yun. Wala na. Partner, no? At ang pinakamaganda dyan, Vice, sa partner, wala nakitang nababalitang nag-abikti na uli. Yan ang maganda. Diba? Looking forward na sana. Bikti ba? Tama ba? Bikti? Nag-Swiss. Okay. So, yun. Alam mo, speaking of yun, no? So, sabi ko nga ganun, kung may mga ay binabagabag sila o kaya may mga kasamaan tayo na take advantage ko na rin. Yes. No? Kung may mga kasama sila doon sa kanilang loob ng bahay, kaibigan, o sa eskwelahan, saan man lugar, kakilala, na kung saan ay may mga kakaiba silang nauobserbahan. Ito po ay pwedeng medyo naobserbahan nila for ilang araw. Ito po ay pwede ninyong ipagbigay alam sa pinakamalapit na yung mga barangay official, DSW, or RHO. At siyempre, ang inyong pong lingkod ay nakahandang makinig kung kayo ay medyo may dumaranas na inatawag na depression. Kaya, Vice, ang ating payo doon sa mga kapitan na nilabanan ng kanilang kumpare, nilabanan ng kanilang kamag-anak, kapitbahay. Huwag ninyong isipin yan. Huwag kayong masyadong ikalungkot yan. Actually, alam mo, pag tinutulong katulad niyan, siyempre, at magkakaroon ng paghalalan. No? Siyempre, dito nagkakaroon din ng anak, mga kakilala, ay nagkakaroon ng tampuhan. No? To the point na sila pala ay nandun na sa inatawag na mga pag-aatubili o nagkakaroon ng hindi pa depression. Ibig sabihin na yung anxious or yung natawag anxiety. Okay, so siyempre may mga level din. Pero pagdating na ay yung natawag na
severe na yung depression, ay Delikado medyo, na. Pero, siyempre, nag-uumpisa pa lang, mas maganda. No? So, sabihin na natawag na kailangan nagkakaroon ng stress management. Ay basic, simple of ikang ay nakakausap mo yung tao, makakapag-verbalize yan ng kanyang mga saloobin, ay medyo pwedeng maibsan ang kanilang saloobin. Pero, siyempre, number one doon, ay yung ay to win the trust of the person, yung tao ay magbigay ng tiwala muna sa iyo. Kailangan mo munang mapanalunan yung tiwala sa iyo. Tama. At alam mo, Konsyal Mar, kita ay napakapalad sapagkat kita ay nagkaroon ng kasamang doktor dito sa Sangguniang Bayan. Para pagdating sa aspetong medikal, yung mga ganyang kaso, ay talagang malaki ang maiambag ng ating kasama na si Konsyal Doc Emil. Bukod sa pagiging doktor, psychologist pa. Nakikinikinitan niya yung pwedeng gawin ng isang taong nag-aalala. Kailangan naman natin talaga tulungan yung lalo na siyempre, post ay pandemya, siyempre ang dami pa rin nagdadanas nung ay depression. Actually, marami naman kasi ang causes, hindi lamang yung pandemya. Pagbabalikan mo, minsan mayroong sila nagkaroon ng problema sa kaibigan, sa pag-aaral, problema sa magulang, problema sa loob ng bahay, simple as sa kanilang mga sa pamilya. Sa pamilya at sa kanilang medyo sa trabaho minsan. No? Sa trabaho, ganun din. Lalo na kung halimbawa, for example, at yung sa trabaho ay issue din yan eh. Financial problem, mukhang marami yan. Oo, yung sabi natin pag minsan yung pera ay pinag-uusapan, lalo na siyempre Pasokan yung iba na sa mga estudyante, no? So medyo ay kailangan ding maalalayan yung mga estudyante at lalo na kung ay yung natawag ng pag dumating na sa kanila yung nagkakaroon na ng yung nasa pag-ibig, no? Nasa rock ka ng yung kapusukan ba, no? Oo, no? Actually, pag titingnan mo yung datos ay tumataas yung share lamang ito, no? Tumataas na rin yung datos ng 10 AIDS pregnancy. Kaya nga marami yan. Isa sa mga proyekto ng ating gobyerno rin na tingnan, no? So isa sa mga prioridad ito din, no. So ang dami, no, tumataas dahil nga ni siyempre nandun sila sa edad na kung saan mapupustok ang ating mga kabataan. No? Kahit maging simbahan pinapaalaala yan Mukhang global global ng kanilang siyempre minsan ay nagbubunga at kung nagbubunga na pumupunta sa nadidepress sila to the point na sila ay kumikitil na rin. Parang global issue na yan, partner. Global issue na rin. Tama. Hindi lang naman dito sa Pilipinas na hindi lang naman. Pero siyempre ang atin doon inatawag na we have to promote health, sabihin na yung prevention and control sa pamamagitan ng sabihin na kaya nga tayo ay may mga kung telepono nandyan at pwede kayong tumawag kung kayo ay dumaranas ng ay medyo kakaibang nararamdaman pagdating doon sa inyong, sabi ko nga ito yung natawag na lusog isip. Ayun. No? So yun no. Kaya talagang tuloy-tuloy dapat magabayan. So tayo po ay pwede namang tumawag sila o kaya kung kahit na saan lugar at kung makita ng mga ay mga kabataan o yung ating mga kababayan. Pwede nyo pong i-approach ay po pwede po Emil. I-approach at tayo ay pwedeng maupo at makinig sa inyong medyo ay mga problemang pwedeng yung personal na problema ninyo kung ipagkakatiwalaan nyo po sa akin ay yan naman po. At siyempre, pagdating na po doon sa medyo nakikita na natin ay may pangangailangan talagang medical na kailangan ng talagang eksperto ay po pwede naman po nating magkaroon tayo ng referral doon sa mga tinatawag na psychiatrist. Sa mga eksperto. Sabi ng connection mo sa kabila, Konsyal Emil, kasi pag dito sabi, ay pinatitingnan sa psychiatrist, ibig sabihin na hindi ako pala ay sabi po hindi po. Ibig sabihin, iba na po ngayon ang pagtanggap. Before, medyo hindi katanggap-tanggap yung salitang pag ikaw ay pinatingnan sa isang psychiatrist, ay ikaw ay meron sira sa ulo. Meron ka ng depresya. Ngayon ay hindi ka lang nakatulog ng 24 oras, ay pwede ka magkonsulta sa isang ay eksperto sa psychiatrist. Ayun, napakaganda nitong ating naging conversation ngayong hapon, Vice at partner, dahil talagang kapaki-pakinabang sa ating mga kababayan, sa mga nanonood, sa mga sumusubaybay sa atin. At pagdating po sa ganyan mga programa, ay mukhang hindi tayo matatapos dahil ating tiningnan at inaral ng husto yan. Kaya siguro sa mga susunod natin mga programa pa, Sir Dave,
At alam kong masama na ang tingin mo sa amin. Hindi na, joke. Vice, okay. Go ahead, Vice, partner. Tapos, sa lahat po ng mga taga-subaybay po ng programang Bayan at Kalusugan, ay gusto ko po rin sana kayong anyayahan na makinig po sa aming programa po sa radyo sa 104.5. Ito po yung Sangguniang Bayan in Action tuwing Miyerkules alas 11 po ng umaga hanggang alas 12 at tuwing Biyernes po alas 5 hanggang alas 6 po ng hapon. Doon po ay iulat namin kung ano po yung mga latest na nangyayari sa Sangguniang Bayan, yung mga resolusyon, ordinansa na amin pong binabalangkas na para rin po sa kapakinabangan ng ating mga kababayan. Okay. Saka, siyempre, kung may mga issue tungkol sa kanilang mga nga ay sa iba't ibang halimbawa ay may health issue yan, yan ay pang-agrikultura. Siyempre, may mga kanya-kanya po kaming assignment sa Sanggunian. No? So, pwede pong sumagot at sagutin ang inyong mga katanungan kung sakali. No? So, okay. Pwede na tayong magpaalam. Maraming salamat, Konsehal Emil, Konsehal Mar, at ako po ay pinaunlakan nyo dito sa inyong programa. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at sana hindi lamang po ngayon ang araw, kundi ay sana maging madalas kayo sa pagbisita dito sa aming sa studio at kung saan ay ang aking kapartner si Konsehal Mar Pirilla ay ating kasama at para magbigay tayo ng mga ulat at ay dagdag kaalaman sa ating mga kababayan. Okay. Maraming salamat. Siyempre, pasalamatan muna natin si Manager Boy Red. Nakasama natin at siyempre si Sir Dave Escala, si Mariel. Siyempre, kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po, si Konsehal Mar Pirilla. Sa inyo pong lahat, magandang hapon, magandang gabi na. No? Opo. At kami po ay taos-pusong papasalamat sa inyo. Okay, maraming salamat. Magandang hapon po. Palagiang kumustahan sa lahat ng Marinduqueño. Anim na bayan dito sa ating lalawigan sa magandang gabi po sa ating lahat. Kasangga sa lahat ng pagsubok. Inuulit po natin, kasalukuyan po nakataas sa signal number 2 ang buong lalawigan ng Marinduque. Kumusta ka bayan? Ikomento sa ibaba, sa anim na bayan dito sa ating lalawigan, kumusta po ang sitwasyon ngayon? Tatalakay sa mga isyong pangkabataan. Para sa problema na iyon. Para hindi naman tayo na nakatigil lang at maghihintay. Patuloy po tayong maghahatid ng mga sariwang kaganapan sa sentro ng Pilipinas. Ilalatag ang mga impormasyong dapat malaman ng bayan. Walang kakatakutan at walang papanigan. Patuloy ang serbisyo publiko para sa Marinduqueño. Ito ang Marinduque ngayon.